Hello mga bay, sa mga kalintiksyan ko dyan, welcome po sa bagong video na gagawin ko ngayon. Sana mapanood nyo po yung gagawin kong video ngayon mga bay, about sa pag-crimp ng wire para sa mga merong wifi window dyan, tsaka merong pisonit. Sana mapanood nyo to kasi napakalaking tulong po to sa inyo mga bay. Panoorin nyo po hanggang sa matapos yung video. Yun, papakita ko sa inyo ngayon muna yung mga gamit na gagamitin natin mga bay. Yun, dito tayo sa mga gamit na gagamitin natin mga bay para sa wifi window natin. Yan. Ito nga pala yung bagong window. Ito yung ibibigay ko sa sa papa ko, sa magulang ko mga bay. Para kahit papaano is makatulong. Sana all. Kasi meron na tayong window mga bay, medyo marami na rin, mga 10 unit na yun, sakto na yun mga bay para i-maintain natin. At yung excess i-share na natin sa sa magulang natin, para kahit papano is mayroon silang aantayin every month na income, kahit maliit lang, basta merong kita sila na aantayin. Yun, ngayon meron tayong mga wire dito mga bay, nakikita nyo yan, saka connector. Itong connector na to, pass-through connector. Tapos ito is luma kong crimper mga bay, crimper na ginagamit. Medyo hindi na ganun kadalas, hindi ko na to ganun kadalas na ginagamit kasi medyo mapurol na. Kaya meron na akong bago ngayon mga bay na para sa pass-through na connector, crimping tools na bago. Yan. Tapos meron din tayong tester, land tester mga bay. Importante ito para matest natin after natin gumawa ng wire connector. Share ko lang pala sa inyo mga bay. Yun, bago tayo magsimula mga bay, sa pag-crimp ng wire, is mag-share muna ako mga bay sa inyo ng advantage about sa pag-crimp ng wire na pwede nating matutunan sa video na to. Kasi mga bay, once na natuto kayo nito is malaking advantage mga bay. Kasi kayo na lang mismo yung gagawa kung sakaling gaano kataas lang yung kailangan nyo sa pag-install ng wifi window or pisonit. Kasi kung sakaling wala kayong idea sa sa paggawa ng wire, LAN wire, is yung una nyo lang maisip is bumili. Siyempre pag bumili kayo mga bay, mapapamahal kayo kasi yung minimum size lang ata ng taas ng wire is nasa 5 meters lang ata. Tapos yung price nun is nasa 200 to 300 pag 5 meters yung mga ready to use. Unlike kung matututo kayo nito mga bay is yung gagawin nyo lang kung ano yung sakaling gusto nyo, kung gaano kataas, kung sakaling maiksi lang is siyempre makakatipid kayo niyan mga bay kasi maiksi lang yung ginawa nyo. Tapos yung wire na binili nyo, yung mga hindi pa tapos, yung mga gagawin pa lang, is maisisiptin nyo mga bay, kumbaga maitatabi nyo para sa susunod na mga na pag-i-install nyo. Kaysa naman bumili kayo, yung binili nyo is nakapix na, hindi na siya pwedeng putulin kasi na yun ready to use na yun unlike sa kung gagawa ka lang is kumbaga ma-estimate mo lang. Kaya yun, talagang makakatulong to sa inyo mga bay, sa dito tayo sa pagtitipid, makakatulong to sa pagtitipid. Tapos naman ang share ko sa inyo na isa sa maaaring may tulong nito is yung pag-isolate ng problema
pag-isolate ng problema mga bay. Like kung mawawala yung signal ng mga internet nyo, posible yung unan yung i-check is yung LAN wire na ginagamit nyo, yung connector tsaka yung wire, kung sakaling naipit man yan, alam nyo kung paano gawin. Kasi meron na kayong idea kung sakaling mapanood yung atong video na to. Kasi ito yung common na na mga nasisira, yung LAN wire, yung loose connector, mga ganyan mga bay, kaya nawawala yung wifi signal ng mga internet nyo. Yun lang naman yung mga kunting experience ko na i-share sa inyo. Yun, kaya yun, magsimula na tayo mga bay sa pag-crimp, kasi mahaba-haba na yung usapan, medyo na bulol-bulol na ako mga bay. Yun, magsimula na tayo mga bay. Kuha tayo ng 2 piraso, yung sakto lang sa gagamitin natin mga bay. Tapos sa wire naman, marami akong wire dito, mahaba pa. Yun, tulad ng sinabi ko mga bay, ma-estimate nyo lang dito yung gagamitin nyo. Ako ang kukunin ko lang is maiksi lang mga bay. Siguro ganito kahaba lang, mga 2 roller lang, kasi gagamitin ko lang siya dito mga bay sa router, kasi dito nakapatong yung VLAN router. Dito yan nakasaksak, tapos ito is ipapasok ko sa ilalim para sa orange pi. Yan, ito lang naman yung gagamitin natin mga bay. Sabi ko nga, makakatipid kayo kaysa naman bumili kayo mga bay. Yun, mag-start tayo mga bay sa pag-crimp ng wire. Yun, nabuksan na yung bago nating crimper. Yan, ito yung gagamitin natin mga bay para sa pasko na connector, from Shopee. Yan, from Shopee yan. Umanap lang kayo doon ng tindahan na pwede nyong mapagbilhan. Basta tingnan nyo lang po yung mga previous na comment kung maayos ba, maganda ba, para yun yung orderan nyo. Ako, merong mga magagandang comment doon, kaya doon sa binilhan ko, so para maganda naman yung item. Yun, gagamitin ko na ngayon mga bay. Nabulol na ako. At ngayon is masusubukan natin kung talagang maganda ba. Yun, dito sa wire mga bay, pwede na kahit 1.5 inches or 1 inches kahaba na sa pagbabalat. Yun, pasok nyo lang po dito mga bay. Yan, tapos ikot, tapos hatakin nyo lang para mabalatan. Simple lang naman gamitin ito mga bay, napakadali lang. Same lang din dito sa modular na crimper. Yan, tanggalin nyo lang yung nakaharang dito na yung niya, separator na Yan. Sa pag-arrange ng wiring mga bay, kayo na bahala kung ano yung arrangement nyo. Ang importante lang naman dito mga bay, for example, ito yung E na connector, tapos dito sa kabila is B. Kung ano yung arrangement nyo dito sa pagpasok ng wire sa connector, dapat ganun din dito. Ang importante na lang naman is yung continuity, na makadaan yung yung signal ng internet. Ako, yung arrangement ko dito is orange, blue, green, brown. Yun yung arrangement ko. Pero pwede nyo namang sabi ko nga, kayo na bahala. Importante lang is yung continuity.
continuity mga bay. Kung ano yung sa ganun din talaga. Yun na arrange natin. Sa akin dito yung hindi full color, tapos pangalawa yung may kulay na orange, tapos yung blue na hindi full color, tapos yung full color na blue, tapos yung green, blue, this. Yan, arrange nyo lang na maayos mga bay bago ipasok sa connector. Yan. Ayusin nyo lang. Tapos yung full color na brown. Ayan, tingnan nyo po yung yung arrangement. Orange, blue, green, tsaka brown. Yun, after nito is putulin na po natin mga bay. Dapat sakto lang mga bay. Tapos pantay din sila, pantay. Yun. Pantay lang po yung wire na 8 piraso na wire. Pantay lang sila. After niyan is pasok nyo na. Tapos yung proper na pagkabit ng wire pagpasok is nakaganon. Ganon yung posisyon. Yan, pasok nyo na. Tapos makikita nyo yan mga bay pag tumagos na. Yan. Tumagos na po siya. Kasi pass-through yung connector natin. Tingnan nyo po, saktong-sakto. Tsaka natin putulin pag uwi na. Pasok mo lang po dito sa yung nakalagay dito. 8 pieces. 8 pieces yung nakalagay sa crimper. Dito nyo ipasok sa 8 pieces. Tapos i-crimp nyo lang 4 na pieces para maputol. Yun, putol na siya. Sure ball para sure. Yun, saktong-sakto lang po talaga mga bay. Tapos dito naman tayo sa B. Sa B tayo mga bay. Ganun pa rin yung paraan. Pasok na lang dito. Ikot. Tapos hatak para mabalatan. Yun, medyo maiksi lang. Pwede nyo dagdagan. Pwede nyo yung dagdagan. Balik nyo ulit. Yan. Tandaan nyo lang mga bay, basta kung yung sa ganun din dali para makadaan yung yung signal, wifi signal ng internet. Kayo na bahala mag-explore kung basta importante dito is matutunan yung mga bay na yun, tapos na tayo mga bay sa pag-frame ng kabilaan. Let's check na mga bay. Check na po natin. Ito yung tester natin mga bay, lang tester.
Tapos kabit ko nga po muna yung battery kasi once na pag di ko to ginamit is tinatanggal ko yung battery para hindi madaling malubat. Kabit muna natin mga bay kasi check natin yung wire na ginawa natin. Yun, dito sa tester may tatlong slot. Piliin nyo lang yung kasing laki ng connector. Ayan, kasing laki ng connector. Pasok nyo lang, tapos dito sa malaki tsaka sa maliit. Hindi, anong tawag dito sa ano ito. Yan, basta pasok nyo lang yan. Yan yung posisyon nila mga bay. Tapos on nyo lang yung switch. Yan. Dito sa tester mga bay, merong indicator. Makikita nyo dito 1 to 8. Sa isang linya 1 to 8. Tapos dito naman is 1 to 8 din. Dapat magkasabay yung indicator mga bay sa pagbaba. From 1 to 8 dapat magkasabay yung indicator. Pag magkasabay sila mga bay, ibig sabihin is good yung ginawa nyo. Tulad yan. Yan. Walang ano, walang kumbaga, walang loose connector. Dire-diretso yung ano, yung baba ng indicator. Yan. Dire-diretso. Ibig sabihin yan mga bay is good yung ginawa natin. Kahit maiksi lang, maayos naman yung pagkagawa ng ano, ng connector. Okay. Sana nakuha nyo mga bay, kahit magulo yung explanation natin. Medyo nabubulol tayo. Sana nasundan nyo po yung ano, yung paggawa natin. Sana natuto kayo mga bay. Tapos na tayo mga bay sa paggawa ng sarili nating LAN wire connector para sa mga bindo natin mga bay. You know? Maayos naman, super yung ginawa natin. Sana mga bay, bago magtapos yung video na to, sana may nakuha ko yung ano, idea, or sana nasundan nyo yung video natin. Kahit hindi masyadong pulido yung ano natin mga bay kasi hindi na tayo sanay sa ano, sa vlogs, sa paggawa ng video. Kasi bihira na lang ako makagawa ng video mga bay. Hindi na kasi ako gumagawa, hindi na ako nagka-symbol kasi para sa akin tama na yung ano 10 pieces na unit na mini-maintain ko. Yun na lang yung mini-maintain ko ngayon mga bay. Tapos focus na ako sa trabaho. Yun, hanggang dito na lang po mga bay. See you sa sunod natin na video kung sakaling meron tayong mga idea na pwedeng i-share sa inyo. Yun, sa mga kalintiksyan ko dyan mga bay, maraming salamat sa panonood. Tsaka sa mga nakapanood ng video natin mga bay na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe mga bay. Tsaka i-like kung nagustuhan nyo po. Tsaka paki-hit ng bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video na gagawin. Yun, maraming salamat sa mga kalintiksyan ko dyan.